Mga ka-Duterte sulid, isang pagbati sa inyong lahat, magandang hapon, nakakalungkot na balita ito. Mukhang naabuso yata si Rene at saka si Divine, mga idol. Masakit ang loob ko, pero parang hindi ako satisfied sa mga investigasyon nila. Parang may mali. Kung mapapansin nyo itong mga balita ngayon, ay alam naman natin itong nangyari kay Rene. Mukhang hindi ako sang-ayon sa mga balita, mga idol. Pero bago tayo mag-react dyan, isang pagbati sa inyong lahat dyan sa mga kababayan natin. Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na sa parte ng Agusan dito sa pamilya Baterbonia, mga idol. Kasi kakatapos lang ng balita at nagbigay ng pahayag ito si John Vic Remulla itong anti-hazing ang nangyari. May tatlong part yata itong ginawa ng team building. Kung totoosin, hindi daw parang team building ang ginawa. Ay nako mga idol, mukhang hindi yata maganda ang nangyari kay Rene doon. Dahil sa pobre lang talaga tayo, siyempre may pangarap siya, talagang wala nang iwanan, wala nang atrasan kumbaga. Panoorin muna natin tong sinabi ni John Vic, mga ka-Duterte Sulid. For violation of RA 11053 or the Anti-Hazing Act against respondents who actually planned and participated in the hazing. Section 14 states that those who actually planned and participated in the hazing as a consequence of the hazing death results therefrom. Alam niyo mga idol, post lang natin na itong press conference ni John Vic ngayon, kumbaga binunyag na talaga niya itong kakasuhan nila si Coach Tab Baldwin, pati itong mga involved. Ang nakakalungkot lang bakit kaya pala itong mga player na to, nung dumalaw sila sa labi ni Rene, doon sa Maynila pa lang, tinanong sila ng magulang ni Rene, ito si Ma'am Robilin, ay wala silang masagot. Wala talagang masagot. Parang nakatikim, nakatape ang mga bibig. Ang nakapagtataka lang, kasi nga, sa lumalabas na investigasyon, kasi anti-hazing ang nangyari. Hazing siya, pero may kasamang mental, parang parang patibayan ng loob, patibayan ng isip, parang ganun ang ginagawa, patibayan ng katawan. Kung sinong makakalusot, siya makakapaglaro sa UAAP, parang ganun, ang labanan mga ka-Duterte. Yun ang parang Ang hindi ko lang gusto sa nangyari dito sa investigasyon nila ay parang ang nagpapasimuno pa ang itong mismong mga coach, itong mga ball, mga coaching staff nila, pati itong mga ball boy, damay. Mahigit 10 yata yung nasa listahan. I think 11 ba, 10. Isipin mo, parang doon ako hindi satisfied talaga sa balita na to. Parang scripted na ang lahat para sa akin, ha. Opinion ko lang to, idea ko lang. Kasi ang tagal nila nagsalita, di ba? Ang tagal kaya nila nagsalita. Ngayon lang sila nagsalita na natapos na itong investigasyon. Talagang inantay nila matapos ang investigasyon saka sila lumabas magsalaysay. At saka hindi pa tugma. Kung naalala nyo, itong dalawang player ng Ateneo nagpa-interview sa podcast. Ito si Keper Alas at saka yung isang kasama niya, sino ngayon? Basta dalawa sila. Ang sabi nila, I think wala silang sinabing 5 ang di marunong na lumangoy. Si Divine lang. Dito sa investigasyon ng NBI, CIDG ba o DILG, ay 5 daw sila ang di marunong lumangoy. Mga ganun. Tapos, isipin yung mabuti mga ka-Duterte, ha. Napaka-imposible para sa akin, ang mismong mga coaches, itong mga staff, ang nagpasimuno itong mga hazing. Ibig sabihin, napaka-imposible yun sa akin.
Hindi ako naniniwala diyan. Hindi ako naniniwala mismo na ang mga nagpasimuno ay yung coach at saka itong mga sub-coach ba, mga staff, baka itong mga ballboy. Isipin mo ballboy nadamay pa. Siguro itong mga ballboy taga-bitbit lang ng bola, taga-bitbit lang ng gamit, gano'n lang naman talaga, eh. Itong taga-bitbit ng tubig, kung anong mga kailangan ng mga player at saka coach, damay pa. Diyan ako hindi naniniwala kung ito ay hazing siya, ito ay grupo nila, tapos ang pinaka-leader nila ay diyan mismo itong mga management ng team basketball nila, hindi ako naniniwala dun. Hindi ako naniniwala dun. Parang tingin ko meron pa talaga diyan. Wala kang makitang player din na involved. Wala kang makikitang player diyan. Sa mga balita lang ni John Vic ang sinalaysay lang nila itong mga kaso nila, itong mga coaches, itong mga ballboy, mga staff. Na nakakapangawalang gana, mga ka-Duterte. Ito panoorin muna natin 'tong isang balita ng news I think News 5 yata 'to mga idol. Panoorin natin 'to para makakita ng idea kung ano talaga yung mga usapan sa balita. Panagutin ng pulisya sina dating Ateneo head coach Tab Baldwin at 10 niyang kasamahan. Kaugnay po yan sa pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. At live mula sa Camp Crame sa Quezon City, may express report si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, ano daw itong mga inirekomendang reklamo laban kina Coach Baldwin? Ruth, 11 individual kabilang si dating head coach Tab Baldwin ang inirekomenda nga kasuhan ng Criminal Investigation and Detection Group. Kaugnay yan sa pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa isang team building sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Post ko lang, mga ka-Duterte, post ko lang Kasi sinabi ng news na kakasuhan nga si Baldwin. Pero hindi nila binanggit kung anong hazing ba, anong klaseng kaso, di ba? Nandun naman sa caption nila mga inirekomendang kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law, di ba? Number 1 si Tab Baldwin, head coach. Isipin mo yung mga idol, ito mga ka-Duterte. 11 sila pala, 11. Oh. Yan. Una, head coach. Pangalawa, strength and conditioning coach. Yan Grant Derns, di ba? Pangatlo, itong conditioning coach pa rin. Pang-apat, assistant coach. Pang-5, assistant coach pa rin. Pang-6, assistant coach pa rin. Pang-7, student manager. Pang-8, student manager. Pang-9, physical therapist, di ba? Pang-10, ballboy. Pang-11, ballboy pa rin. Isipin mo mga ka-idol. Dito, ito yung mga posible nilang kakasuhan. Ito sila. Ito sila ang kakasuhan talaga. Ayan, ito yung nilabas nila. Itong mga pangalan na to. Ibig sabihin, sila talaga ang nagpasimuno nitong hazing-hazing, kumbaga ganon. Sabihin natin hindi siya physical ng pagkagawa ng hazing. Straightening ang ginawa nila. Mentally, hindi ako naniniwala dito. Yung hazing, kung sabihin natin may mga damage si Rene sa katawan, ibig sabihin may mga damage, may mga fracture o pasa, mga ganon. Tapos, napakagandang pangalan, Ateneo. Tapos, napaka-imposible na isang Ateneo varsity team na mismo ang mga staff at coaches ay may grupo pala ng mga ganon? Isipin natin mabuti mga idol. Napaka-imposible. Kasi kung ikaw dyan sa loob ng varsity team, dapat may prinsipyo pa nga yan bilang isang team, di ba? May, kumbaga may ang samahan ng team basketball ay hindi parang hazing, kumbaga ganon. Makatao, atleta, may disiplina, makabayan, kumbaga nandyan na lahat.
pangalawang pamilya mo yan, kumbaga. Tapos brotherhood na hindi yung brotherhood na parang hazing, hindi gano'n. Hindi ko masyadong ma-catch up itong nangyayari 'no, kasi napakahuli na sila nagsalita, itong mga nangyari, tapos ayaw nilang humarap sa magulang ni Rene at saka ni Divine. Kawawa si Divine napakakawawa kung tutuusin, ang nangyari sa kanya. Inuwi na lang siya na parang gano'n na lang, sa Nigeria. Isipin niyo mga idol 'no, inuwi siya na parang walang nangyari. Kung si Rene, naku po mga ka-Duterte, mahirap talaga maging mahirap. Kung maging mayaman lang si Rene o kilalang tao ang pamilya nila, ay lagot silang lahat. Lagot talaga silang lahat. Hindi umabot ng ganito katagal ang mga investigasyon. Baka 1 week lang, may nakakasuhan na agad. Kung mayaman sila at kilalang tao ha. Isipin mo, kahit nga itong institusyon ng itong Ateneo, never pa nga at saka hindi puwedeng sa video ka lang humingi ng sorry, condolence, nagpapaabot kami ng walang gano'n mga idol. Nasaan yung mo, sinseridad bilang isang namamahala? Kung ikaw anak mo na 'yun, eh. Kung ikaw presidente diyan sa isang mataas na katungkulan na eskuwelahan, lahat ng estudyante mo diyan ay pangangalagaan mo 'yan, 'di ba? Gano'n naman talaga dapat. Lahat ng estudyante mo ay parang mga anak mo na. Kasi parang pangalawang bahay na natin yang eskuwelahan. Na-disappoint lang ako sa balita sa totoo lang. Itong nangyayaring investigasyon nila, na ang tagal nila nag-usap-usap, imposibleng hindi sila nag-usap-usap sila lahat diyan. Ilabas muna natin 'tong mga pulis, NBI, CIDG, DILG. Ang tinutukoy ko, itong mga coaches, head coach, lahat ng management, excuse me, itong Ateneo, presidente nila diyan, may-ari, pati itong mga player, lahat yan sila nag-usap-usap na. Lahat talaga sila imposible. Napaka-imposible mga ka-Duterte na dalawa pa silang nawalan ng buhay. Tapos si Divine hindi marunong lumangoy. Matangkad yun. Kung sabihin, paano nangyari yun? Kasi may sila eh. May lumalabas na explanation. Ano daw, kung ito'y dalampasigan. Kumbaga, A, B, C, D, palalim ng palalim. Parang pag ganun, naglinya daw sila. Ganun-ganun. Tapos, hindi ko nga siya, parang ang gulo. Wala talaga. Wala tayong sa totoo lang, kahit ako, until now, walang maliwanag na eksplanasyon kung ano talaga itong mga totoong nangyari. Umaga pa lang, paggising, mga ganun ba, salaysay. Walang ganun. Walang lumalabas dito na mga salaysay kung ano talagang nangyari. Pagkagising nila, tumayo sila. Lahat sila lumabas, ganito kasama. Meron naman yan, hindi lang talaga nilang nilalabas. Siyempre, itong investigasyon, hindi nila nilalabas yan. Alam naman kasi natin itong social media, talagang napakainit. Pag may mga impormasyon ka lang talagang lalo na itong nangyari kay Rene. Kaya hindi sila naglalabas ng mga ganyang salaysay. Ito lang yung mga players na itong dalawa, una. Sumunod itong tatlong lumabas na nagsalita doon sa Ateneo. Sipin mo yan. Pero never silang, nung pumunta sila sa himlayan ni Rene doon sa chapel, tinanong sila ng nanay ni Rene, ayaw nilang sumagot. Di ba? Ganun ba? Tapos pagdating doon sa eskwelahan nyo, ang dadaldal nyo. Ang dadaldal nyo. Samantalang itong magulang ni Rene, naghahanap ng katarungan at hustisya, hindi kayo makasagot. Hindi kayo nagsasalita. Bakit?
Pero pagdating doon sa eskwelahan nyo, dito sa mga interview, ang lakas yung loob mong magsalita. Di ba? Tapos pagkaharap nyo yung magulang, para kayong mga itoy. Nakaka-disappoint itong mga player din. Kasi walang mga player dyan na involved. Kung totoo si puro coach, straightening, lahat yan. Ibig sabihin sila itong mga pasimono ng hazing nila, maniwala. Mga anak kasi, mga mayayaman yung mga nandun. Ako, may plano pa naman ako. Wag naman sana. Hindi na lang talaga ako naku po. Mawawalan ako ng respeto. Hindi naman respeto, no? Yung parang tiwala sa eskwelahan na yan. Puryaga ba? May respeto pa naman ako. Pero hindi naman siguro nagkataon din. Pero wala eh. Walang paninindigan, mga ka-Duterte. Nasaan ang hustisya at liwanag, eksplanasyon? Kung ako, kapatid ni Rene, tatay, nanay, naku po, until now, question mark talagang nakatatak. Kaya ganun ang reaksyon ng nanay ni Rene nung inilibing si Rene doon. Nakita nating lahat kung bakit ganun ang reaksyon ng mama ni Rene. Kulang na lang talagang lahat sila talagang isusumpa. Ganun naman nangyari, di ba? Katakot-takot yung ginawa, ang sinabi ni nanay, mama ni Rene na naghahanap ng katarungan. Wala man lang pasaylo dahil pobreta. Masakit yun. Tao lang tayo, mga idol. Yun ang sinabi ng mama ni Rene. Nak, tao lang ta. Masakitan po. Ano ba? Normal yun. Lalo na sa part ng nanay. Napakasakit yun. Alam nating lahat na si mama ni Rene ay napaka-supportive kay Rene. Sa lahat ng laban, sa lahat ng pupuntahan, nandun lahat. Mama niya, nakikita natin lahat yan, mga video nila. Talagang deserve ang pag grabe talaga ang magulang at hindi yon ang pinangarap ng mama niya itong nangyari kay Rene. Sa totoo lang, walang may gusto sa mga mangyayari na ina na mangarap na ganun. Wala, mga idol. Except lang siguro kung nandun yung mama niya, may mga celebration na nangyari talagang, minsan ganun, mayroon talagang nangyayari na nalunod. Minsan may mga ganun. Talagang medyo hindi pa ganun kasakit. Pero itong nangyari kay Rene na ganun, ang taas kasi ng pangarap niya. Ang taas ng potential, marunong lumangoy, napaka-imposible talaga mangyari sa kanya. Athletic na tao yun. Talagang kahit kita naman yung attitudes nun, di ba? Pag nakita nyo sa court. Kumbaga never say die. Kung sabihin nating may hazing sila doon, hindi na umatras si Rene, nandun na siya dahil sa pangarap niya. Wala nang atrasan to, parang ganun kay Rene. Pero makakaya niya yun. Kaya siguro ito si Adelaide rin. Kasi rookie rin yun eh. Baguhan din yun. Katulad kay Rene. Pero napaka-imposible. Bakit itong mga anak mayayaman dyan na player nila, hindi rin nila, ibig sabihin, kinaya nila yun? Di ba? Yun yung tanong dun. Anong nangyari sa kanila? Di ba? Andun yung question mark eh. Kasi sa tagal nila, ayaw nilang magsalita, nagsalaysay, baka magkamali sila. At hindi magkatugma-tugma itong mga nila. Inantay talaga nila itong pagkakataon na matapos itong investigasyon. Saka sila manghingi ng sorry. Kasi ngayong araw na to, itong presidente ng Ateneo, nagsalita, mga ka-Duterte. Pakinggan natin itong sinabi ng presidente ng Ateneo ngayon. Pare pa naman siya. Wait lang, mga ka-Duterte. Ito pala, tapusin mo natin itong balita na to. Kasi maganda rin to eh. Para magka-idea tayo. Dito muna tayo, mga ka-Duterte. Secretary John Vic Rimulya lumabas sa investigasyon na may paglabag sa Anti-Hazing Act sina Baldwin. Damay din pati ang mga kasamahan niyang coach, student managers, physical therapist at ball boys na pawang nagplano at nagkasa ng team building. Isipin mo? Lahat lang, yan siya. Sila lang itong ma-involve.
Pati ballboy, damay, kawawa. Di ba? Kasi sila na to nagkasa ng team building. Parang may something mga ka-Duterte. Napaka-imposible. Di natin alam. God knows. Alam natin lahat yan. Mahirap magsinungaling. Lalong-lalo na kayo dyan. Kayong mga namamahala dyan. Mahirap makarma. Tandaan nyo yan. Namamayagpag kayo ngayon sa larangan ng sports at saka itong mga yung pagkasikatan yung Ateneo kayo dyan. Ay, sige lang. May pangsos na ko po. Pare pa naman ang presidente dyan. Mga madre nandyan. Pare, ewan ko na lang kung anong mangyayari sa iyo kung meron talaga kayong tinatago. Hindi ako naniniwala dito. Tuloy muna natin. Paliwanag ni Rimulya, natuklasan ang 3 elemento ng hising sa isinagawang team building. Una, yung physical at psychological suffering sa isang baguhang miyembro. Kung babalikan natin, incoming freshman si Baterbonia sa Ateneo. Ikalawa, ang pagiging prerequisite para sa admission o pagtutuloy ng membership sa isang fraternity or organization. At ikatlo, ang physical o psychological activities, kabilang ang forced calisthenics at exposure to the weather. Oh, see? May 3 category pa sila. Oh, psychological test, pangalawa kung itong pag-ano nila sa UAP, sino mga pangatlo itong strengthening mental, mga ganun. Aywan ko. Basta 3 yung category, minsan nakakainis eh. Ulitin natin konti, ano yun? Ulitin natin mga idol. Ayan, yan. Tuklasan ang 3 elemento ng hising 3 sa elemento. isinagawang team building. Una, yung physical at psychological suffering sa Physical at psychological ang una. Oh, yun, may 3 sila, di ba? Physical at psychological. Okay? isang baguhang miyembro. Kung babalikan natin, incoming freshman si Baterbonia sa Ateneo. Ikalawa, ang pagiging prerequisite para sa admission o pagtutuloy ng membership sa isang fraternity or organization. Oh, ganun pala. May membership ng organization pala nila. Naku po. Imposible. Bakit walang mga player doon na involved? Ay, naku po. At saka hindi ako naniniwala dyan ang mismong itong mga coach, head coach, nagpasimuno ng mga membership ng... Naku po. Hindi uso yan sa mga team, ha? Posible itong mga player, mga outsider. Kasi hindi na talaga nawawala yan sa school. Meron talaga mga fraternity. Pero mismo sa itong mismong varsity team, mataas ang natin bilang isang varsity team, 'di ba? Sa school, sa mga college. Kasi ka dapat disiplina. Disiplina 'yan eh. Mas matindi pa 'yan. Hindi ako naniniwala diyan. Sabihin pa nila outsider, pwede. Ganon. Niwala ko. O pangalawa 'yon sa itong membership ng hising. At ikatlo, ang physical o psychological activities, kabilang ang forced calisthenics at Pangatlo, physical. Oh. Ano 'yan? Pangatlo, buisit na. o pagtutuloy ng membership sa isang fraternity or organization. At ikatlo, ang physical o psychological activities, kabilang ang Physical at psychological activities. Ay, mga idol. Ibang klase talaga itong Ateneo ngayon. Iwan ko lang. Kung may ganyan pala, paano itong mga player ngayon? Ibig sabihin, membro na yan sila ng mga grupo nila? Kawawa pala pag may susunod pa dyan na papasok. Kahit sabihin nilang tanggalin nila yung head coach nila, itong mga coaches, may grupo pala yan sila dyan. Hindi ako naniwala dyan. Parang scripted na to mga idol. Scripted na to. Tuloy natin. calisthenics at exposure to the weather. Sabi ni Rimulya, lumalabas na hindi na basketball-related activity ang team building. Ginawa raw ito upang subukin ang limitasyon ng mga manlalaro.
Bukod dito, isang matibay na ebidensya rin na nakuha ay isinagawa ang team building upang masala ang 17 manlalaro na makasasali sa final roster ng kupunan para sa UAAP. Mula sa 20 atleta na nakasama sa team building, 3 dito ang hindi mapipili. Post ko lang mga idol. Dito ako na parang napaisip. Kung ang labanan pala nila makapasok sa UAAP at 13 lang ang pipiliin, sabihin nating ano sila, 15. Kaya pala nawala si Rene at saka si Divine. Sinadya talaga nila, ganon. Para ang 13 pasok na kaagad. Nawala na yung dalawa eh. Yung bagamatic na yung dalawa, ganon. Dito ako napaisip eh. Kung naglalabanan pala sila sa ganon, baka may ginawa talagang sinadya. Di ba? Dito ako napaisip kaya, sa ano na balitaan kong, kumbaga hindi lang pala to laro sa minsan naglalaro yung isip mo. Nang makapasok ka lang, anuhin mo tong kasama mo. Matira matibay, bahala kayo dyan. Kung sino itong malunod, parang ganon. Ganon, wag mo nang tulungan yan, baka palitan pa tayo yan, maglaro yan si Baterbonia. Kasi magaling si Rene. Mahusay yun. Talagang sanay sa batak ng hirap. Sanay sa batak ng barangay-barangay sa laro. Kita yung katawan ni Rene. Sulit. Hindi taba, hindi rin payat na payat. Sulit ba? Yung athletic talaga. Pag tumalon siya, kita mo, di ba? Parang yung ulo niya, aabot na sa ring. Kaya pag nagdakdak siya, parang ang ganda tingnan eh. Kita nyo, dito kaya ako naglaro yung isip ko. Itong nagpaunahan sila. Kung sino talagang makapasok. Sabihin natin 15 lang sila, di ba? Ay, nako mga idol. Tuloy natin. Tila screening at requirement ang naturang team building. Screening? Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Remulla. We have over 620 pages of testimony, all which corroborate to the fact that they were subjected to extreme weather and extreme conditions which resulted in death. Nung tinanong namin si Tab Baldwin kung may nangyari ng ganton dati na muntik malunod, sabi niya wala. However, his former Sinungaling, wala. Bago itong pagkawala ni Rene, mga ka-Duterte. Pagkawala ni Rene, itong nangyaring June 8, ang daming lumabas na mga video, mga dating player na nakaranas dyan sa Baler, Aurora. Na meron ding isang player dyan na muntik ng nalunod. Panahon din nila yun. Si Baldwin din. Anong sinabi nila? Itong mga dating player dyan ng Ateneo, ayaw na nilang maranasan at ayaw nilang pumunta dyan sa Baler. Sila mismo nagsabi nun. Kaya ito, dito, bot kayo. Kanang atikon. Si Baldwin. Alam niya yung dati na mayroon talagang muntik ding nalunod. Alam nila yan. Diba? Grabe. Tuloy natin. players testified that they nearly drowned. Ruth, formal nang inihain ng CADG ang rekomendasyon sa DOJ. Samantala, inaasahan naman natin ang pagdating ng pamilya nila Baterbonia sa CADG sa susunod na linggo upang i-brief ang mga ito sa naging resulta ng investigasyon. Ruth? Yan po ang Express Report ni Jazz Paredes Live mula sa Camp Crame. Hanggang dito na lang yung balita mga ka-Duterte. Nakita, panood natin lahat. May 3 silang kategory patungkol dyan sa nila. Kung wari nilang hising-hising, talagang kung meron silang physical strength at saka ibig sabihin, meron din silang ginawa sa katawan doon. Lahat sila. Itong dalawa kasi rookie, bagong pasok. Si Rene, sikat. Hindi natin alam. Baka lahat sila pumalo kay Rene. Baka lahat sila gumalaw kay Rene. Ito yung opinion ko lang. Imposible talagang malunod kasi 2 tao pa magkasabay. Hindi talaga ako naniniwala.
At saka kung sabihin nating alam nila mismo, isipin mo tinanong daw nila kung sino itong mga hindi marunong lumangoy. May 5 raw sa kanila na hindi marunong lumangoy. O, alam na nila agad. Tapos pinaano din sa may malalim. Bot-bot kayo istorya nila. Napaka-bot-bot ang istorya nila mga ka-Duterte. Sila na mismo nagsabi, 5 estudyante, player na hindi marunong lumangoy. Kasama si Adelaide. Ano yun? Hayaan nyo lang doon, parang suicide, na alam nyo lang hindi marunong lumangoy. Di ba? Anong klaseng utak yun? Si Rene pwede pa, kasi marunong talagang lumangoy, pero bakit ganun? Hindi natin alam. Hindi natin alam. God knows mga idol, kasi naglabas ng salaysay itong Ateneo, presidente ng Ateneo, itong pare. Pakinggan natin to mga ka-Duterte. Kanina lang to, kaya pakinggan natin. Good morning to all. I would like to say that we have been since day one with the Baterbonia and Adili families. We have condoled with them, we have apologized, we continue to condole with them, we continue to apologize. And we have offered and have given support and assistance to them, and we will continue to do so over several years. Pasensya ka na, Father, pero ang sakit ng nangyari talaga. Ngayon lang kayo nagsalita. At saka hindi nyo kailangan magsalita. Sus, kung ako sa inyo, ginawa nyo na agad yan. Doon pa kayo, sa nangyari pa lang, June 8 pa lang, matik, kinabukasan, alerto na kaagad kayo doon sa pamilya ng mga namatayan, itong kay Adili at saka kay Rene. Ngayon, lumabas ang investigasyon, ganyan kayo. Kahit sabihin natin, nagsalita na kayo noon, hindi sapat yun. Kasi ang hinahantay ng mga pamilya, kahit bigyan nyo ng support, hindi enough yung mga ganun. Alam nyo, hindi, napakababaw na dahilan. Ang hinahanap lang ng pamilya, katarungan, kasagutan, hustisya. Yung maramdaman nila yung sinseridad, na malasakit, na kumbaga sorry ba na taimtim. Hindi yung sorry na ganyan, mga father. Naku po, masisira pangalan nyo yan, pangalan ng Ateneo kung ganyan kayo. Kung ako may anak, hindi ko na paralin dyan. Pasensya na po. Pasensya na. Bagay lang siguro yung Ateneo dyan sa mga mayayaman. Sige, pwede, yaman lang. Kasi pag mayaman ka dyan, kung may mangyari sa'yo, tsak, matakot sila. Pag pobre, kawawa. Tuloy natin. On the day that Mrs. Baterbonia and Mr. Baterbonia arrived on June 9, after the incident, after the tragedy, I was there at Arlington. I met the mother and I met the father. I was there in the room when the first time that they saw their son. I was there. I was there for quite a while and I prayed with them. We blessed the body with them. In the next day, when we had a mass for Rene, when he was ready wake, I was there at the mass and I spoke to them in Visayan. And after that, I met the family, just the two of them privately. So I have apologized, I have condoled, and we continue to apologize and condole. For the Patawarin niyo ako, Lord. Kung nandun po kayo, bakit ganun ang pakiramdam ng nanay ni Rene? Yun nga ang tanong ko. Bakit until now naghahanap ng katarungan itong nanay ni Rene? Hindi kasi puro sorry mga father. Sa totoo lang, hanapan nyo ng hustisya ang anak. Yung tamang kasagutan ba? Tamang eksplanasyon kung ano talagang nangyari. Mahirap siguro sa part din ng Ateneo itong may-ari. Baka may tinatakpan sila talaga. Meron silang iniingatan itong pangalan nila. Pero mas lumala kaya ang nangyari. Nagmukha silang kumbaga walang ginawa. Kahit nag-explain si Father ngayon, itong may-ari ng Ateneo na hanggang sa simula nung June 9, from the start,
Bakit ganun ang reaksyon ng magulang? Sige nga, father. Hindi, ibig sabihin, naghahanap sila ng totoo, yung sinseridad, kung ano talagang tunay nangyari kay Rene. Naghahanap talaga sila. Hindi lang yung sorry na parang, sorry, walang ganun. Kailangan nila ng totoong nangyari. Ano talaga, kasagutan ba? Para yung sakit na nararamdaman nila ay unti-unti nilang matatanggap yun. Balang araw. Kaso, wala nga silang makitang paliwanag o maririnig. Wala silang ganun. Hindi, pupunta naman sila dyan sa susunod na araw. We'll see, dito natin makikita lahat. Itong mga nangyari. Pero itong investigasyon, pati bulboy pala, damay, kawawa naman. Imposible ito, sariling varsity team, mga coaches, pasimuno. Pasimuno sa team building, pero kung may hazing ka doon, ang taas ng tingin ko sa mga varsity team. Pero wala naman sigurong ganon. Tuloy natin. Dili family, the Dili Divine will be buried, I think, today in Nigeria, and we asked we asked the father to come, but he said he could not come and he did not pass. We had passport problems, but the uncle was able to come to pick up the body, and I spoke to the uncle who came, who was a friend of Divine really. They were talking regularly, and I condoled, I apologized to him, etc. And we have promised also that we will help, we will support. We have helped, we have support and provided assistance to them, and we will continue to provide assistance. Bobet was brought to Davao for the wake, there was a representative from Ateneo de Manila present during the whole wake. During the funeral in Agusan, I could not go because I was being subpoenaed. So the Vice President for Basic Education, a Jesuit, was there, plus another official representative from Ateneo, again, to express our condolences, our support, and that we are there for them. We have been there since day one. In Nigeria right now, there was a Jesuit, there is a Filipino Jesuit who is there with the family, helping them, and was traveled all the way to Nigeria with them as my representative, Mr. Philip Ateneo. What I really like to say is we have condoled, we have apologized, and we continue to support them. We have provided assistance and will continue to support them. Thank you very much. I would not like to make any more comments because I'd really like to respect the privacy of those conversations, the privacy of what we said, and this is, you cannot imagine, I cannot imagine the grief of Mrs. Butterbonia, Mr. Butterbonia. I cannot imagine the grief of Mr. Adili and Mrs. Adili. We have met them, and I cannot imagine. So I'd really like that we respect the grieving that is there. But I'd really like to say we've been there since day one. We have apologized, we have condoled, and we continue to support them, and will continue to support them. Thank you very much. Father, today ano lang po yung... Thank you very much. Ayan mga idol, mga ka-Duterte, narinig natin since day one. Nakasupport daw sila. Itong Ateneo. Mahirap kasi tanggapin mga ka-Duterte sa part ng magulang ni Rene at saka kay Adelie. Hindi kasi ito ang pinangarap ng nanay niya sa totoo lang. Tapos ganito ang nangyari. Tapos, yung bang ang masaklap at masakit na wala kang naririnig na kung ano talagang totoong nangyari. Tapos, isipin mo, kilalang eskwelahan naman sila. Kilalang eskwelahan sila. Hindi talaga satisfied ang mama ni Rene yung sa mga sorry nila. Na walang sinseridad. Kung ako player ng itong Ateneo at ako'y nandoon at alam ko mismo ang nangyari,
nalunod man o hindi, kung mayroon mang nangyaring hazing, magsalita talaga sila. Magsalita sila, huwag silang matakot. Magsalita sila. Dala-dala nila yan habang buhay. At alam natin mismo, pagdating sa panahon at mawawala tayo, magkita-kita sila ni Rene doon sa taas. Sasabihin ni Rene, teammate kita, wala namang ginawa. Parang ganun. Sinong huhusga sa inyo sa taas? Hindi naman si Rene, di ba? Si God. We'll see kung ano talaga ako. Itong investigasyon nila ngayon, hindi ako naniniwala. Siguro totoong may hazing, pero itong nawalan ako ng gana, mga idol. Mahirap talaga pag mahirap ka. Kawawa tayo. Isipin mo itong mga player dyan. Mga rookie kasi itong dalawa eh. Bagong pasok ba? Kaya, we'll see itong mga pagkaganapan nitong investigasyon nila kasi pupunta ang magulang ni Rene dyan sa, I think, dyan sa CIDG or sa NBI ba, sa Krami ba, at kung anong plano nila, kung magpa-file sila ng kaso or areglo ba. Kasi ang number one dyan talaga ang mananagot kung sino, ang mismong eskwelahan. At wag nilang takpan yun. Since pagkapasok pa lang ni Rene dyan bilang varsity player, number one ang eskwelahan dyan. Kasi ang pangalan Ateneo ang dinala dyan, hindi Baldwin. Hindi ang coach. At hindi rin ang assistant coach. At hindi rin ang ball boy. Ateneo talaga. Pasalamat nga kayo kung dyan pumasok si Rene. Kung totoosin, ang laking potential ni Rene. Kahit sa ibang team siya papasok, ay talagang mamamayagpag si Rene. Ang ganda ng katawan ni Rene. Parang patangkad pa siya. 18 anyos pa lang. Nasa 6'4 ka na. Pag tumalon, ang taas. Tapos may lakas ng katawan. Makita mo siya pag dumakdak, pagkadakdak niya, baba agad, takbo. Yung ugaling ganun, mga player, at taas ang potential. Tapos nag-aaral na siya mag-dribbling. Ngayon, sa shooting, wala siyang problema. Di ba? Kulang sa kanya, turo lang talaga bilang isang matangkad, mga ganun-ganon. Swerte kaya ng Ateneo na si Rene sa kanila. Swerte nila. Kaso ganun. Kaya wag nilang takpan yung pangalan nilang Ateneo. Number 1 ang mananagot Ateneo talaga kahit saan magpunta. Si Baldwin lang kasi nandun sila ang nag-ano sa doon sa team building. Pero ang Ateneo talaga ang pinaka number 1 dyan. Una-una, pangalan ang dinala. Pangalawa, ang ginamit nilang bus Ateneo. Imposibleng hindi alam ng management. Yung bus pa lang, ginamit nila. Oh. Maniwala tayo dyan. Di ba? Pag pumunta ka doon, hindi naman Baldwin ang, pag pumunta ka ng Aurora at magkaroon kayo ng event, hindi naman Baldwin ang ilalagay mo doon, Ateneo. Varsity team, mga ganun, di ba? Ang, ano lang, sinong mag-ano doon, parang, sinong tatawagin, o sinong mag-ano doon, parang leader, kumbaga, si Baldwin talaga. Kasi siya yung head coach. Pero yan, alam ng management yan. Imposibleng hindi nila alam. Kasi kumakalat kasi ngayon itong mga balita din dito na hindi daw alam ng, imposibleng hindi alam. Kaya huwag tayong maniwala sa ganun. Mga mayayaman yan sila eh. Kaya nilang laruin ang hustisya, kumbaga. Hindi lang. Kaya ang mama ni Rene, expect na siya eh. Nawawala na siya ng gana. Diba? Kita nyo yung reaksyon ng mama niya. We'll see mga ka-Duterte. Kaya itong mangyayaring balita at itong investigasyon kasi hindi pa naman tapos ito. Kakasimula pa lang itong investigasyon. At we'll see kung ano yung reaksyon ni pamilya ni Rene Baterbonia
at saka ito kay Adelaide. Kasi involved yung hazing. Sa physical pa lang, doon na tayo magkakatalo. Kaya talagang naabuso sila. Pakiramdam ko, mga idol, naabuso talaga sila. Si Rene. Kawawa. Kawawa si Rene. Pasensya na, hindi ko naman siya kilala pero naawa ako. Mahirap din kasi ako pero sayang yung pangarap ng tao ba. At saka si Adelaide, sayang. Talagang nagsisikap yun sila pa. Wala silang mga backer. Si Rene, wala. Nagsikap yan siya sa sarili niyang kayod. Wala siyang yung katulad sa iba dyan. May mga kakilala sa mga matataas na eskwelahan para lang makalusot. Mga ganun. Wala. Si Rene talagang namamayagpag sa sarili niyang kayod. Nakita natin yan. Di ko rin siya kilala pero panoorin mo, subaybayan nyo at itong mga kaibigan niya. Mararamdaman nyo yung totoo, di ba? Kaya nga lalong minamahal eh. We'll see, abangan natin to mga idol. Sana mabigyan ng katarungan si Rene. At hostis siya sa kanya pagkamatay. Paalam mga idol, nag-ingat. Sorry, pasensya na. Pasensya na, tao lang. Nasasaktan din. Idol, okay, salamat sa inyo mga nag-subscribe at nag-follow. Maraming salamat. Rest in peace in heaven, Rene.